Amen. Purihin ang ating Panginoon. Isa pong magandang araw po sa inyong lahat, lalong higit sa mga taga-panood po natin. At tayo po ay dadako po sa araw na ito ng pagsamba muli sa ating Panginoon. Every day is Lord's Day. At bago po niyan, tayo po ay unahin po muna natin na basahin ang salita po ng Diyos mula po sa aklat ng ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 7. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog: sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Muli, sinasabi po, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Tayo po ay saglit na manalangin. Hingin po natin ang gabay at patnubay po ng Diyos sa umaga po ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyong harapan at patuloy na humihingi ng iyong patnubay. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang kami samahan, lalo higit sa mga tagapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo na ikaw ay kumilo sa kanilang mga puso, na mabigyan sila ng pagkakataon na sila ay makakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat salita na mapapakinggan po nila sa araw na ito ay magdulot ng kaligtasan, pananampalataya at pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Tulungan mo po kami na sa bawat amin pong ginagawa at sinasalita, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang manguna po para sa amin. Inihiling po namin ito sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Bago po niyan, atin pong sambahin muna ang ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng awitin upang sa ganon, ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay maranasan po natin. Your anointing.
at patuloy po natin na patuloy na sasambahin ng ating Panginoon. At sa umaga po ito, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos, sa pakikinig at pakikinig po natin, ito ay magdudulot ng pananampalataya sa bawat isa po sa atin. At kayo po, ating pong inanyayahan ang ating pong tagapagsalita ngayon mula sa ating kalagitnaan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Muli, isa po magandang umaga po sa ating lahat mga kabiyaya. Happy Lord's Day po muli. At sa umaga po ito mga kapatid, ay ihanda po natin ang ating pong mga puso upang tanggapin ang salita o mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga. At kung meron po kayong Biblia sa inyong mga tabi, kayo po ay sa cellphone nyo, ay makibukas po kayo sa akin mula po sa 2 Timoteo 1:7. Ulitin ko po, 2 Timothy 1:7. For God hath not given us a spirit of fear, but of courage, and of love, and of sobriety. Sa Tagalog po, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kaayusan. Sa Diyos po ang kapurihan sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Puri po ang Panginoon. Kamusta po muna ang bawat isa sa ating mga kapatid? Nawa sa oras at pagkakataong ito ay ilagak niyo po sa Panginoon ang lahat-lahat upang ang maranasan natin ay ang katagumpayan ng ating Panginoon at tayo po ay makigalak din po, sa tagumpay na yon ng ating Panginoon. At sa umagang ito, ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po natin as spiritual boldness o ang spiritual na katapangan. Okay po. So, sino nga ba ang nararapat na mayroong spiritual na katapangan? Pero bago po ang lahat, bigyan po muna natin ng definition. So, ano nga ba ang spiritual boldness o ang spiritual na katapangan? Ang spiritual na katapangan ay ang katapangan at pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga oposisyon sa pananampalataya. Ito ay tungkol sa paninindigan para sa katotohanan. Kahit na mahihirap na sitwasyon ang iyong pagdaraanan. Ang katapangan na ito ay hindi tungkol sa kawalang ingat o recklessness, hindi rin tungkol sa pagiging agresibo o pakikipagdebate, ngunit tungkol sa isang matatag na paniniwala at pagpayag o willingness to take the risk para sa kapakanan ng mabuting ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Amen? Purihin po ang Panginoon. So, yun po yung spiritual boldness. Ano po? Na ando na matapang ka na pinanindigan mo ang katotohanan. Amen, mga kapatid? Hindi dahil matalino ka, marami kang alam, kundi ito'y talaga yung nasa saad sa Biblia. Amen. So, sa ating pong binasang teksto, sabi po dito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan. So, sino ba ang kausap dito ni Apostol Pablo? Kundi ang kanyang mentor na si Timoteo, o yung tinatawag na anak sa pananampalataya. So, bakit nga ba niya ito sinasabi kay Timoteo? Dahil alam ni Pablo na maraming oposisyon o mga tao, including the religious leaders, ang mga laban o against sa mabuting balita ni Kristo na ipinapangaral nila. At in fact, nasa kulungan nito si Apostol Pablo. At ito ay kanyang isinulat as an encouragement sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. Kung kaya tinihikayat ni Pablo si Timoteo na maging matapang sa pangangaral ng mabuting balita.
Yung tapang na ito ay hindi yung may pinuforce mo yung tao na maniwala, kundi patuloy kang mangangaral despite ah, ng mga hindi naniniwala. Ano po? Patuloy silang mangangaral anumang sitwasyon ang kanilang kinakarap. Ano po? So bago ko po isa-isahin ng mga dapat talakayin sa araw na ito, nais ko pong magbahagi about my missionary journey sa Occidental Mindoro sa Barangay Buruburo. At first, I was so excited about kasi it was my first missionary journey with the Great Commission Mission Team Missionary Pastors. Ano po? So, doon sa pagkakataon yon, marami akong naiisip na mga bagay-bagay na mai-experience. Ano po? Pero may mga bagay na hindi ko alam na may mga karanasan o pangyayari na kinakailangan ko ng boldness o katapangan. So, ano ba yung mga karanasan ko na kailangan ng boldness? Una pa lang po, nung kami ay nakarating na doon sa Occidental Mindoro, pagsakay po doon sa habal-habal na kung saan ay fast and furious po talaga ang driver. Naranasan po namin lumipad sa ere, yung tricycle talaga po ay itawid sa ilog yung tricycle. So grabe po talaga. So dahil andun po, alam namin kasama namin ang Panginoon, kasama namin ang Diyos, kaya andun po yung tapang. Ano po? Second, yung pagtulog po sa imbakan ng kahoy, ng panggato, na hindi mo alam kung mayroong mga insekto na pwede magat o sumuot sa tenga o sa ilong o kung saan pa man. Ano po? So, doon sa anong iyon, ipinagkatiwala din po namin sa Panginoon ang gabing iyon na kami iingatan niya. Ano po? At ikatlo, yung tumawid sa ilog, na misay nakakaranas ng mga flash floods doon, na pwede kang matakot kasi medyo malawak din yung ilog na tatawirin namin at kung sakali magkaroon ng flash floods, di po ba? Pero dahil alam namin na kasama namin ang Diyos, andun yung tapang namin na tumawid. Kaapat, umakyat sa matarik na bundok. Sabi nga po na panay po ugat lang ng punong kahoy ang aming aapakan at kakapitan. No po? At kung wala kang pananampalataya sa Diyos, pwede kang panghinaan ng loob at hindi pwede mong mag-back out ka na. Ano po? At ikalima, pagtawid sa daang magkabila ay bangin. Talaga pong sa tulad ko po na napakalampa, ano po, na magagawa ko ang bagay na iyon, hindi dahil sa aking sariling kakayahan, kundi sa pag-iingat at paggabay ng Panginoon na ipinagkaloob po sa amin mga misyonero. So, ika-anim, yung kakaibang mga pagkain. Although nakakakain naman po ako ng kamoteng kahoy. Pagdating pa lang po namin doon, nakita ko na po yung mga malahiganting, kasi matataba po talaga yung kamoteng kahoy doon. At na-imagine ko, isang linggo ko itong kakainin. Ano po? Pero sabi ko nga, hindi naman kami naroon para magpasarap, kundi upang ipangaral ang mabuting balita ni Kristo. Amen, mga kapatid? At it was my first missionary journey, but I know na wala sa kalingkingan ng mga pinagdaanan ni Apostol Pablo ang aming naranasan o at ng iba pang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. At ano-ano ang mga pangyayari na iyon sa buhay ni Pablo na aking pong tinutukoy na nangailangan ng katapangan at pagtitiis. Ano po? Yung katapangan ito ay hindi po nanggagaling sa sarili lamang na kakayahan ni Apostol Pablo. Ang katapangan ito ay mula po sa Diyos. Dahil alam niya na kasama niya ang Diyos, alam niya na anuman ang kanilang pagdaanan ay kanila itong mapagtitiisan o at mapagtatagumpayan. Mababasa po natin ito sa Aklat ng Mga Gawa. Ano po? Yung mga naranasan iyon sa buhay ni Pablo. Yung pagkasira ng barko. Ano po? Yung shipwrecks. Si Pablo po ay sakay ng barko bilang bilanggo na dadalhin sa Roma.
ngunit nakaranas ng kakaibang unos na ikinawasak ng daong na kanilang kinalululanan. But all aboard was survived because of God's grace na iginawad po sa kanila ng Diyos. Ano po? Kinahabagan sila ng Diyos, iningatan po sila ng ating Panginoon. So, kaya po, biro mo yun, pwede tayo, maano tayo doon, mas masiraan na ng loob, ano po. Pero doon, nanatili pa rin na buo ang pananampalataya ni Pablo sa ating Panginoon. Ang ikalawa, yung pambubugbog. So, bakit nga ba nabugbog si Apostol Pablo? Dahil sa matapang na pagpapatotoo niya patungkol kay Jesus. Si Saul na dating taga-usi ay naging si Pablo na inuusi. Alam naman po natin, siya po talaga yung persecutor ng mga believers, di po ba mga kapatid? At sa katunayan nga po, siya po ay humingi ng sulat sa hari o gobernador upang bigyan siyang pahintulot na hulihin o takpin ang mga mananampalataya. Di po ba? So, sa pagkakataong ito, nang siya'y mananampalataya na, sinubukan siyang pigilin at saktan ng mga tumatanggi sa kanyang mensahe ayon sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa isang lungsod, siya ay pinagbabato at iniwang halos patay na, ngunit siya ay pinahabagan ng Diyos. At maging sa mga pagsubok, nakita natin, pagbubugbog at pagkakakulong, patuloy pa rin ipinapahayag ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo ni Kristo. Mga kapatid, hindi lang basta siya simpleng pambubugbog. No po, si Apostol Pablo in pain, di po ba? Severe pain yun. Ikaw ba pagbabatuhin, yung isa nga lang maliit na bato, matamaan ka, masakit na. Pero yung pagbabatuhin ka, pagpapaluin ka, di ba mga kapatid, napakatindi ng pain na mararamdaman mo nun. Pero hindi pa rin umatras sa pagpapahayag ng mabuting ebanghelyo si Apostol Pablo. Dahil yun, sa pamamatugot ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban. Hindi nangangarap si Apostol Pablo dahil yun ay gusto lang niya. Kundi yun yung kalooban ng Diyos na gawin ni Pablo. Narating ni Pablo at Silas ang Gresya at pinakalat ang ebanghelyo sa Europa. Ang kanilang pangkat ay binugbog at kinulong sa Pilipos. Grabe mga kapatid. Naranasan ko po magbahay-bahay, pero hindi ko po naranasan na mabugbog at batuhin. Naranasan ko lang na minsan pagsaraduhan ng pinto, pero wala sa kalingkingan ng naranasan ni Apostol Pablo. Pero bagamat ganun ang nangyari, patuloy pa rin po sa pagpapahayag si Apostol Pablo. Ikatlo ay yung pangungutya. Sa paglalakbay sa Atenas, si Pablo po ay nangaral sa mga mataong lugar na banda sa Mars Hill po. Kanyang ipinahayag ang tanging tunay na Diyos na maaari nilang makilala at sambahin na hindi nila kinakailangan ng mga Diyos-Diyosan na gawang tao lamang. Yung pinangangaral na ito ni Apostol Pablo ay hindi po basta-basta tinatanggap ng mga tao, lalo sa lugar na puro Diyos-Diyosan ang sinasamba. Hindi madaling mangaral, ano po, sa mga tao, iba ang pananampalataya, di po ba? No. So, dito po, sa kanyang pangangaral, siya po ay kinutya. Ngunit ang ilan ay naniwala. That's why, napakahalaga po ng pangangaral. Ano po mga kapatid? At ang ikaapat na naranasan po ni Pablo na nangailangan ng katapangan, ano po, nagpakita ng spiritual boldness sa kanyang buhay. Doon po sa, di po ba, nung sila ay nasa kulungan na ni Silas, ano po, na bagamat ang dami nilang pinagdaraan ng pagdurusa sa kanilang kagalakan, no, ng pagdurusa. Ano yun? Kagalakan ng pagdurusa? Meron bang ganon? Yung kagalakan ng pagdurusang iyon, alam kasi nila
na ang ginagawa nila ay para sa kalooban at kapurihan, kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kagalakan, yung ikaw ay nagdurusa dahil nagagawa mo na ipangaral ang mabuting ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, sa kagalakan ng pagdurusa para kay Jesucristo, si Pablo at Silas ay umawit sa bilongguan. Grabe mga kapatid, ano po? Instead na sila ay questionin nila ang Panginoon, sila po ay nagpuri pa sa Panginoon, umawit ng pagpupuri. At bigla na lamang nagdulot ang Diyos ng isang lindol upang mabuksan ang mga pintuan ng kulungan at upang makalas ang kanilang mga kadena. Ang mga namanghang bantay-piitan at kanilang pamilya ay naniwala kay Kristo. Yung mga bantay-piitan, yung mga jail guard, ano po mga kapatid, yung isa nga magpapakamatay na pero pinigilan. Di ba? Dahil narito kami, hindi naman tumakas. Ano po, hindi nag-take advantage sina Apostol Pablo. Hindi sila nagpahamak ng kanilang kapwa. Bagkus na andoon, nasaksihan nila ang pangyayari kung paano ang Diyos mismo ang nagkalat ng mga kadena. Yung mga nakasaksing iyon sa ginawang iyon ng Panginoon kay Pablo at Silas, sila ay naniwala kay Kristo. Samantalang nakiusap ang mga opisyal ng gobyerno na sila'y umalis. Ano po? So, pinaalis sila. Yan po. So, nakita natin mga kapatid, napakahirap po. Madali lang ikwento. Pero kung atin po talagang ilalarawan, ano po, sa ating mga isipan at datamahin ang mga pasakit na iyon na kanilang naranasan, hindi po madali. At sa araw nito mga kapatid, may 4 na bagay na dapat nating matutuhan kay Pablo upang maging matapang sa pangangaral ng mabuting balita ni Kristo. Amen mga kapatid. So, ano ba yung mga bagay na iyon na dapat nating matutuhan sa mga pangyayari, sa mga karanasan ni Apostol Pablo? Ang una po ay ang handang magtiis at mapayag. Grabe naman yun, Teacher B. Talagang kailangan ng boldness yan, spiritual boldness. Ano po? Sabi po sa 2 Timothy 1:8, huwag mo nang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. What a word of boldness from the mouth of a prisoner. Di po ba mga kapatid? Kahit bilanggo na si Pablo, hindi siya tumigil na pag-aralan at paalalahanan ang mga naging anak niya sa pananampalataya. Hindi siya nagpapapansin, "Ay, dalawin niyo naman ako dito." Hindi, ang inaatupag pa rin niya, ang pinagkakaabalahan pa rin niya, is paano niya ma-encourage yung mga anak niya sa pananampalataya. Amen? Sa katunayan, nung nasa bilangguan siya, nakapagpadala pa siya ng mga sulat sa mga mananampalataya na taga-Roma, taga-Corinto, taga-Pilipos, taga-Efeso, taga-Galacia, taga-Colosas, taga-Thessalonica, gayon din sa kanyang mga anak sa pananampalataya kina Timoteo, Tito, at Pilimon. Walang sinayang na oras si Pablo bukod sa pangangaral. Pananalangin, patuloy pa rin siyang naging mentor sa kapwa mananampalataya. Dahil sa totoo lang mga kapatid, madaling magbigay ng encouragement at magpakita ng boldness kapag ikaw ay matagumpay. Pero kakaiba si Apostol Pablo. At saan siya humuhugot ng lakas at katapangan? Walang iba kundi tanging sa ating Diyos lamang. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ang source ng kanyang katapangan, ng kanyang kalakasan ay ang ating Panginoon.
Amen? At sino pa ba ang nagpakita ng boldness na magtiis? Ang mga alagad. Sabi po sa unang Pedro 2:20, sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nagkakasala at kayo tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Kumbaga, kung sila ay nagkakasala at sila ay nabubugbog, tanggapin nila yun ng may pagtitiis. Ngunit, higit pa doon. Ngunit, kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin ng may pagtitiis. At ito'y kalugod-lugod sa Diyos. So ano yung uri ng pagtitiis na ito na kalugod-lugod sa Diyos? Yung kahit gumagawa ka ng mabuti, nagtitiis ka pa rin. Di ba? Na kahit gumagawa ka ng mabuti, kinukutya at binubugbog ka pa rin. Di ba? So, iyon yung kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit kalugod-lugod sa Panginoon? Kasi kung ikaw ay may kasalanan at tinatampal ka, kinukutya ka, marapat lang yun. Pero yung ikaw ay gumagawa ng mabuti, di ba? Pero yun ay hinaharap mo ng buong tapang dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, yun ang kalugod-lugod sa ating Diyos. Ganito po ang mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Sa kabila ng mabubuting gawa na kanilang ginawa, tinanggap nila ang mga pangungutya ng buong pagtitiis. Sumunod, si Esteban. Mula po sa Gawa 7, 58, verses 58 to 60, sinasabi po rito, at sila'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Mga kapatid, imagine si Saulo noon, ano po, si Pablo na dating si Saulo, ang mastermind ng pagbato kay Esteban. Ano po, yung tapang noon ni Pablo ay ginagamit niya para para dakpin, i-accuse, i-persecute ang mga mananampalataya. Pero ang dating Saulo, taga-usig, ngayon ay si Pablo, inuusig. Mga kapatid. Di po ba? Nabaliktad na ang sitwasyon. Si Pablo na rin yung nakakaranas ng pag-uusig. So dito si Esteban, nung hindi pa mananampalataya si Pablo, siya po yung mastermind sa mga pagpapabato kay Esteban. So, iisipin din natin mga kapatid, yung spiritual boldness na iyon ni Esteban. Kasi hindi lang naman siya basta namatay. Di po ba? Yung pagbabato sa kanya hanggang mamatay siya. Di po ba? It's a severe pain na kanyang tiniis. Hindi siya natakot mamatay. Dahil alam niya, pinag-pray pa nga niya yung mga para si Jesus Christ, di ba? Pinag-pray pa nga niya yung mga nagbabato sa kanya, mga nag-a-accuse sa kanya, di po ba mga kapatid? Purihin ang Panginoon. Yung boldness niya, spiritual boldness na yun ni Esteban ay nagmumula po sa ating Panginoon. Ang sumunod ay ang 11 disipulo. Bakit 11? Hindi naman po kasi talaga natin na ituturing na disipulo ng ating Panginoon, si Judas Iscariote. Sabi nga po dito sa Mateo 5:10 hanggang 11, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang arian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin.
Ito po ay isa sa Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus. Alam ng Panginoong Hesus, ang titiisin na pagsubok ng mga alagad dahil sa pangangaral ng mabuting balita. At ang mga magtitiis na iyon, ang mga matatapang, may spiritual boldness na magtiis, na iyon ang tunay na mapalad sa harapan ng ating Panginoon. At ang isa pa na halimbawa po natin ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Mateo 8:19-20, at lumapit ang isang eskriba at sa kanila ay nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga zoro o aso gubat, at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapot ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. So ang Panginoon Hesus mismo ay nagdanas sa mga paghihirap nung siya po ay nagkatawang tao, di po ba? Ngunit kanyang tiniis upang masunod ang kalooban ng kanyang Ama. We need the spiritual boldness para po masunod ang kalooban ng Ama. Ano po mga kapatid? Ikaw ba, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, tapos sabihin mo, gusto mo maglingkod, tapos sabihin sa'yo, wala namang ibinigay sa'yo o ino-offer sa'yo na matitirahan mo. No? Magpapatuloy ka pa rin ba sa paglilingkod? Kung isa kang lingkod ng Diyos, na wala ka natatanggap na love gift o sweldo, magpapatuloy ka pa rin ba? Meron ka pa rin bang spiritual boldness na mangaral ang salita ng Diyos? Kahit wala ka ng pera? Kung yes, kung amen, sa Diyos po ang papuri. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang Panginoon Hesus ay nagpakita ng mga halimbawa na magbibigay sa atin ng lakas ng loob na sundan ang kanyang mga ginawa. Hindi madaling maging lingkod ng Diyos. May mga struggle, may mga shipwrecks na mararanasan tayo. Pero doon tayo patatapangin at patatatagin ng ating Panginoon. Ang sumunod na katapangan na dapat nating tularan kay Pablo, wala dapat ikaya. Ito yung paano kaya niya ito sinabi kay Timoteo? Walang dapat ikaya. Hindi ka dapat mahiya. At ano yung hindi dapat ikahiya? Sabi sa 2 Timothy 1:8a, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya. Amen? Purihin ang Panginoon. So, ang hindi dapat ikahiya ay yung patuloy na pagpapatotoo, yung pangangaral ng mabuting balita ni Kristo. Amen? His life, death, and resurrection, mga kapatid. Grabe yung boldness ni Apostol Pablo. Kahit isa siyang bilanggo, hindi niya sinira ang loob ni Timoteo. Bagkus sinikayat pa niya si Timoteo na huwag mahiya, huwag huminto sa pangangaral, kahit ang maging bunga nito ay pagkabilanggo gaya ng nangyari sa kanya. Gaya ng sinabi rin ni Pablo sa mga taga-Roma, Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Nasabi niya ito, mga kapatid, sapagkat mismong siya ay na-encounter niya si Jesus ang Panginoon. Ano po? Ang mabuting balita na ipinangangaral. Amen, mga kapatid. So, doon sa Damascus Road, doon po niya naranasan yung kanyang experiential testimony. Di po ba? Ano yung
Anong gagawin ni Pablo nung time na yon? Dapat siya ay papunta siya sa nasa Damascus Road siya, dala-dala yung sulat para sa bilang pahintulot na hulihin at or dakpin ang mga mananampalataya. Pero meron 360 talaga turn na ginawa ang Lord sa pagkatao ni Apostol Pablo. Amen mga kapatid. Alam niya, mismo kilala niya talaga na totoo talaga si Kristo. Dahil mismo ang Panginoon ay nakausap niya. Amen? Nung siya ay mang-uusig pa, ang sinabi ng Panginoon sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sa ating pangangaral mga kapatid, ang tunay na tinutuyan ng mga tao, hindi tayo, kundi yung salita ng Diyos na ating ipinangangaral. Yung mabuting balita tungkol kay Kristo. Kaya nga, di ba, sabi nga, ang sino mang tumuya sa iyo ay tumuya sa Kanya. Di po ba? Ang sino mang pumupuri sa iyo, sa Diyos ang kapurihan. Di po ba, mga kapatid? Sino mang magpatuloy, magpainom, ay sa Kanya ginagawa. Kahit yung mga pagtuya na yon, pag-reject na yon sa mabuting balita ng ating Panginoon, ay sa Panginoon ginagawa. Hindi talaga para sa atin. Ano po? Kaya, ang Panginoon din po, ang ating defense lawyer, di po ba? Pag tayo ng patuloy, nandun nakita natin, kinaluguran ng Diyos at kinabagan ng Diyos, sina Pablo, kahit na na-shipwreck sila, di po ba? Nagpakita ng habag at ng awa ang Panginoon sa kanila. Amen mga kapatid. At purihin ang Lord. Kung naaalala mo pa ba yung mga pagkakataon na ipinangaral sa iyo ang mabuting balita? Marahil hindi mo na nakikita yung nangaral ng mabuting balitang iyon. Pero yung mabuting balita ni Kristo na iyon na pinanampalatayanan mo dahil sa udyok ng banal na Espiritu na nananahan sa iyo ay magpasawalang hanggan. Yung mga, sabi nga, nilipas ang lahat ng bagay, pero ang salita ng Diyos na tinanggap natin ay hindi magpe-pray, di po ba? Ito'y mananatili magpakailanman. Amen mga kapatid. Ayan. So, hugot pa tayo ng katapangan. Ano ba yung sumunod na katapangan na dapat nating tularan kay Pablo? Sabi niya kay Timoteo na nakikilala niya ang kanyang Panginoon na sinampalatayanan. Sabi sa 2 Timothy 1:12b, sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan. Saan nakita ni Pablo ang tunay na Diyos? O saan nakilala ni Pablo ang tunay na Diyos? Doon sa Damascus Road. Napaka-pangit ng balak ni Pablo. Di po ba? Pero may layunin ang Diyos sa kanyang buhay. Amen mga kapatid. At mula doon, sa pagkakataong iyon, sa masamang pag-iisip at kalooban ni Pablo, tinawag siya ng Diyos. You cannot say no kapag tinawag ka ng ating Panginoon. Grabe, ano po mga kapatid? Kaya huwag natin dyan na, baka may mga tao dyan sa, huwag nating hamakin yung iba. Baka mayroon silang calling. Baka may calling sila ng ating Panginoon. Wala, siguro may mga naririnig lang tayo, mga pastor, na dati silang mga bilanggo. Hindi dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, kundi dahil sa kanilang mga kasamaang ginagawa. Amen mga kapatid. Pero tinawag sila ng Panginoon. At matindi ang patotoo ng mga tao iyon. Yung hinango ng Panginoon sa lusak ng kasalanan, grabe ang patotoo nun sa Panginoon. Dahil alam nila na sila'y inibig ng Panginoon kahit kung sila ay makasalanan pa. Amen? Kahit naman tayo, di ba? Kahit nung di pa tayo
nananampalataya sa Panginoon, inibig tayo ng Panginoon. Amen? Sabi niyo po sa John 6:67-69, sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba galing yung magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal na Diyos. Sa ibang salin, ikaw ang anak ng Diyos. Amen, mga kapatid? So, kahit yung tampong ito, mga kapatid, may mga nagtalikuran kasi ng mga ibang alagad. Hindi yung 12 disciples. Yung mga naging alagad din po o tagasunod din po ng ating Panginoong Hesus. Pero, hindi ganun katibay ang kanilang pananalig sa Panginoon. May mga tumalikod sa ating Panginoon. Ngunit, doon sa mga tunay na tinawag at pinili ng Panginoon, nanatili sila. Dahil sabi nga, nakikilala nila ang Panginoon. Yung mga tumalikod din nila lubusang nakikilala sa Kristo. Kaya napakahalaga everyday, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray ka, everyday kinikilala mo ang Panginoon na magpapalago pa ng iyong pananampalataya. Sabi ni Pedro, kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal na Diyos. Parang si Pedro po yung spokesperson ng mga alagad. Ano po? So, kumbaga, ang tinanong naman dito ng Panginoon o sinabihan ng Panginoon dito ay ang 12. Pero ang sumagot ay si Simon Pedro. Di po ba, mga kapatid? What a profession of faith, mga kapatid. Na kahit na may nag-aalisan, may mga tumatalikod, mga kapatid, hindi tayo dapat na matakot o panghinaan ng loob. Pero yung mga nananatili, yung spiritual boldness na meron sa kanilang buhay, ay hindi yung tapang na kakayanin ko to. Iwanan nyo kami. Pero yung tapang na iyon ay mula sa ating Panginoon. Dahil alam mo yung pangako ng Diyos, pangahawakan mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaran mo. Amen? Pagka nakikilala mo ang Panginoon na yung sinasampalatayanan, panghahawakan mo ang lahat ng kanyang pangako. Ano na lang yung pangako ng Diyos na ating hinihintay na tuparin niya? His second coming, the second advent. Di po ba? Ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Yung unang pagparito, 2,000 years ago, di po ba, mga kapatid, nangyari na. And we don't know how near or how far, di po ba, mga kapatid, ang pagbabalik na muli ng ating Panginoon. But, what is constant and consistent is babalik ang ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya, andun yung tapang, yung spiritual boldness nila. Dahil alam nila na yung kanilang kinikilalang Panginoon ay totoo, ang katotohanan, sabi nga, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen, mga kapatid? What a profession of faith na mayroon ang mga alagad ng ating Panginoon. Ang sumunod na katapangan na dapat nating tularan kay Pablo bilang panghuli ay ang lubos ang tiwala na may hinihintay siyang gantimpala. Grabe, di ba? Marami kasi yung mananampalataya. Bagamat naglilingkod, hindi nila alam kung mayroon silang tatanggapin na putong na korona. Pagka nagbabasa ka nga ng Biblia, alam mong nangungusap ang Panginoon sa kanyang mga salita, malalaman mo na kapag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, may putong ng buhay ka. Kapag ikaw ay nagbahagi ng mabuting balita, mayroon kang another na putong. Di po ba? O corona. Kapag ikaw ay naglingkod, another corona. Di po ba, mga kapatid? Kapag ikaw ay patuloy na nagtiis at nagtapat sa Panginoon, habang naghihintay sa muli niyang pagbabalik, may corona uli iyon, mga kapatid. Every act of kindness or every kind of services na ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon
ay may gantimpala. May ganti ang Panginoon. Sabi nga, ang Diyos natin hindi nangungutang. Hindi niya kinakalimutan ang bawat paglilingkod na ginagawa natin. Eh bakit maraming nababurnout ng Kristiyano? Dahil akala nila, meron silang spiritual boldness. Yung pala, sariling lakas na lang nila, effort na lang nila na ma-please yung mga tao. Pero nung nag-alisan yung ibang mga kasama sa church, tumigil na sa paglilingkod, sa pangangaral. Kasi doon lang pala siya, kaya lang pala niya ginagawa yan to please other people. Pero di ba, yung mga alagad, may mga alagad na tumalikod. Iniwanan ng Panginoong Sus. Pero yung 11 apostol ng ating Panginoon na natili kasama ng ating Panginoon. Di po ba? Dahil yung kanilang paglilingkod, yung tapang nila ay hindi nakasalalay sa paglilingkod ng iba o pagsunod ng iba sa Panginoon. Kaya nga sinasabi, huwag kang tumingin sa tao. I-focus mo ang iyong paningin. Ituon mo yung paningin mo kay Kristo. Amen? Purihin ang Lord. Kaya, kahit nag-iisa ka na nangangaral, huwag kang matakot. Dahil sasamahan ka ng Panginoon. Saan ka man pumunta. Nasa Matthew 28, 19, 20. Ano po? 19 to 20 po yun. Pinangako yan ng Panginoon. Nasa pangangaral natin, sa pagtuturo natin, kasama natin ang ating Panginoon. So sabi nga po, nung sinabi ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, lubos ang tiwala niya na may hinihintay sa Diyos dahil na may siyang hinihintay na gantimpala. Just imagine mga kapatid na ang nagsasabi nito ay isang bilanggo. Di po ba? Nasa kulungan si Pablo. Pero hindi siya natakot. Ni na-discourage na manampalataya. In fact, hindi nabawasan ang pananampalataya niya kay Jesus. Di ba nagpuri pa nga sila ni Silas sa bilang kagalakan sa pagdurusa ng kanilang naranasan dahil yun ay sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil naniniwala siya na may gantimpala ang lahat ng kanyang pagpapagana. Amen mga kapatid. Dahil yun ay ipinangako ng ating Panginoon. Amen. Na ang sino sumusunod sa kalooban ng Diyos ay may putong ng gantimpala na tatanggapin. Kaya nasabi rin niya sa 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buwan ngayon ay natataan sa akin ng putong ng katwiran. Yun, another crown. No, crown of righteousness na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita o muli niya pagbabalik. Amen mga kapatid. Crown of righteousness awaits us if we do not give up spreading the good news, the gospel of our Lord Jesus Christ. Sabi po sa Mateo 19 verses 29 to 30. At ang bawat pag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagbana na walang hanggang buhay. Datapwat maraming mga una na mga huhuli at mga huli na mga uuna. Every believing Christian who boldly lives according to God's will equally receive eternal life. Kaya ang nauuna ay nahuli at ang nahuli ay nauuna. Ano po? 1 Corinthians 3:8 sinasabi, ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa.
ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. So magkakaiba tayo ng mga crown na ating matatanggap. Kung masipag ka talaga at talagang nagtitiis ka, may spiritual boldness ka na magpatuloy, sabi nga, our God never forgets every act of kindness, of faithfulness, of obedience, and of boldness na ginagawa natin para makapangaral ayon sa kalooban niya. Amen, mga kapatid? Marami pa kayo mga pastor talagang nag-e-evangelize? O baka sila kontento? O ibang mga mananampalataya na nag-e-evangelize? O baka yung mga pastor, kontento na lang na preach na lang na preach, hindi na about salvation? O baka naman maraming mga mananampalataya, kontento na lang sila na sila'y ligtas? At nakikinig na lang ng nakikinig, kumakain na lang ng kumakain ng salita ng Diyos, pero hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos na mangaral. Mga kapatid, ito yung pinakang ministry ng lahat ng mananampalataya. Kasi marami nagsasabi, hindi ko kasi linya yan. Hindi ko linya yan. Tagapagpaawit na lang ako. Hindi ko linya yan. Sa prayer na lang ako. Bagamat, mahalaga naman lahat yun. Magkakatuwang naman iyon sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Sabi po sa Colossus 3:25, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ay sa masama na kanyang ginagawa at walang itinatanging mga tao. Ito, mga kapatid, God will punish people according to their iniquities. The same way, He will reward faithful servants sa kanilang boldness na ginawa na maipangaral ang mabuting balita according sa will ng ating Panginoon. Maging po yung mga naghahayag ng nagbabahagi ng mabuting balita, nakabatay pa rin po yun sa udyok o pagkilos ng banal na espiritu na nanahan sa mga pinili. Hindi talaga kagustuhan lang. Yung iba ganun. Akala nila, bagamat iyon yung inuutos ng Diyos, akala nila ginagawa talaga nila yung kalooban ng Diyos. Paano kang masasabing kalooban pala nila yung sinusunod nila? Kapag napagod sila na gawin ang pagbabahagi ng mabuting balita. Para sa amin, itong ginagawang ito, this is a special ministry and opportunity na maipangaral ang mabuting ebanghelyo ng ating Panginoon. Sabi po sa Mateo 5:12, mga galak kayo at magmagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. God will reward our boldness and faithfulness in spreading the gospel. Amen, mga kapatid? May reward. Dahil sinabi yun mismo ng Panginoon, di po ba? Malaki ang ganti sa inyo sa langit. So, hindi dito tayo re-rewardan. Ano po? In conclusion, mga kapatid, bakit hindi tayo dapat matakot o matuwag na ipangaral ang mabuting balita? Dahil pananagutan natin sa Diyos ang dugo ng taong mapapahamak dahil hindi natin ipinangaral ang mabuting ebanghelyo kahit tayo ay may pagkakataon. Amen, mga kapatid. Hindi tayo dapat matakot kasi wala akong kasama. Tandaan natin, ang Diyos ay nasa lahat ng dapat. Amen, mga kapatid. Sa omniscient. Kasama natin ang Diyos. Bibigyan kanya ng lakas ng loob. Siya magtuturo sa'yo ng mga sasabi mo, magpapaalala. Kaya hindi ka dapat matakot mangaral. Amen? Sabi sa Ezekiel 33:8, pagka aking sinabi sa masama, masamang tao, ikay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad. Ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. So isang kasamaan din pala at kasalanan, mga kapatid, ang hindi po pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya ito ay dapat nauna sa mga programa o ministeryo sa bawat iglesia. Sa mga iglesia na kinabibilangan po ninyo, sa mga nanonood rito, mga kapatid.
May mga nagbabahagi pa po ba ng mabuting balita sa inyo? Kailangan po natin yan. At kung nangihina ang iyong kalooban, humingi ka sa Panginoon. Di po ba? Siya yung source ng ating strength. Di po ba? Sabi nga, ano yung kagalakan ni na Pablo? Yung pagparusa nila, dahil doon alam nila na ang source ng strength nila ang Panginoon. Kaya nga sana, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ano ba yung kagalakan ng Panginoon? Ano yung kalugod-lugod sa Panginoon? Na makita niya tayo nagpapatuloy na mangaral. Kahit na yung iba ay tumalikod, kahit yung iba tinatamad na, o nakalimutan ng mangaral. Hindi para maitaas ang ating sarili, kundi upang maligtas ang maaabot ng salita ng Diyos. Di po ba? Na talagang kailangan hanapin natin yung mga lost sheep na kailangan makarinig ng mabuting balita. Bagamat mayroong election o pagpili ang Diyos, before the foundation of the world, ika nga, di po ba, napakahalaga na ating ipangaral ang mabuting ebanghelyo dahil inutos sa atin ang Great Commission. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. That's a promise of God. Di po ba sa atin na tayo ay sasamahan niya saman tayo pumaroon sa ating pangangaral, sa ating pagtuturo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. As we wait for the second coming of our Lord Jesus, we need to respond to the Great Commission. At ito ay ang magturo, mangaral tungkol sa mabuting balita ni Jesus, ang kanyang life, death, and resurrection. So that whoever believes in Christ Jesus, the only begotten Son of God, shall not perish but have an everlasting life. Sinasabi rin sa 2 Timothy 4:2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Walang pinipiling gender, age, and status ang pagbabahagi ng mabuting ebanghelyo. Sapagkat kailangan natin hanapin ang mga nawawalang mga tupa. Amen, mga kapatid. Hindi mo iisipin na, matanda na to, hindi siguro ito. Masyado pa itong bata para bahaginan ang salita ng Diyos. Sakitin to, hindi na hindi. Healthy itong taong ito. Hindi pa ito mamamatay, saka na lang. Huwag natin ipagwalang bakala ang pangangaral ng mabuting balita. Dahil alam natin na kung may buhay na walang hanggan, mayroon ding walang hanggang kamatayan. Doon sa impyerno, ang mga taong hindi makakakilala at hindi mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, be like Apostle Paul, who has the spirit of boldness in spreading the gospel of our Lord Jesus Christ. God bless po sa ating lahat mga kabiyaya. To God be all the glory. Puri po, Panginoon, samahan niyo po ako sa pananalangin. Aming Diyos Ama na mapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, at patuloy na pagkilos at nagpapatatag na Banal Espiritu Santo, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mensaheng ito na ipinhatid mo po sa bawat isa sa amin. Nawa po, ito po ay tunay na nangusap higit sa lahat sa mga mananampalataya na huwag tumigil sa paghayo at pangangaral ng mabuting balita. Dahil ang kaligtasan ay hihintay ng mga nawawalang tupa. Lord God, tulungan niyo po kami na magkaroon ng spiritual boldness in preaching and spreading the gospel. Kaya, Lord, alam namin na kami po ay may tapang na gawin ang lahat ng ito because you are with us, Lord God. You are our Emmanuel. At salamat po, Panginoon. Alam namin na ano po yung kakaharapin namin, nakakailangan na ng boldness. Alam namin na ikaw po ang magkakalog nito. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo tabag sa amin. Kami po ay nakasumpong ng kaligtasan.
Ito po ang aming samadalangin sa matamis sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen and amen. Purihin ka, O Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. To God be all the glory. Mga kapatid, ang mensahe po ng Panginoon na ating pong narinig ay tunay nga po na hindi po yun aksidente na ating narinig. Kundi ito po yung kalooban ng Lord na malaman natin. Pwedeng reminder sa atin, ano po mga kapatid, na tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy po tayo maglingkod sa Diyos na buhay. Amen. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko. Dito sa ibabaw ng mundo, magulo ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako manangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay sa aking mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako magangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang haadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan. Saan? Doon sa kalangitan at di pangarap lang. Yes, amen. Ang mga pangako ng Panginoon ay hindi pangarap lang. Amen. Sabihin man nilang ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Kristo, ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang haadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di pangarap lang. Amen. At di pangarap lang ang mga putong ng gantimpala na ating tatanggapin mula sa ating Diyos na tapat at banal. Purihin po ang ating Panginoon. At sa oras at pagkakataong ito po mga kapatid, samahan niyo po kami sa ating pong pangwakas na panalangin. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Salamat po sa napakagandang mensahe na ibinigay po sa atin. Tunay nga na tayo po ay magkaroon ng espiritual na katapangan na ipangaral ang salita ng Diyos. Anuman ang sirkumstansya o kalagayan po natin, patuloy po natin na hangad natin na ipangaral ang salita ng Diyos sapagkat ito ay ang kalooban at inutos ng Panginoon para po sa atin. Tayo po ay saglit na manalangin, panalangin pangwakas. Panginoon, maraming po salamat sa iyong mensahe na ibinigay mo po sa amin. Bigyan mo po kami ng katapangan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na ang adhikain ay ipangaral at ipagpatuloy ang mabuting balita na
siyang maipangaral po namin sa bawat kaluluwa, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na bigyan kami ng lakas at tibay, anuman ang sitwasyon na aming mga pinagdadaanan, nasa puso pa rin namin, Panginoon, na ipangaral ang mabuting balita. Dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat mensahe na mapapakinggan ng mga tagapakinig po namin, kumilos ka sa kanilang mga buhay at maranasan nila ang kapanganakang muli na kinakailangan upang sila, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging kasangkapan po kami, Panginoon, para po sa mga taong ito, sa mga tupang naliligaw, Panginoon, mga kaluluwa na nawalay, Panginoon, upang mailapit po sa iyo. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng mga kakayahan na galing po sa iyo, na maging daluyan po kami para po sa iba, na makapaglapit, Panginoon, ng mga kaluluwa, Panginoon, para po sa iyong kaharian. Tulungan mo po kami at bigyan ng lakas na nagmumula po sa iyo. Salamat po, O Diyos, at patuloy po na pinagkakatiwala ang gawain at ministeryo ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At ang basbas po para po sa atin, ang pag-ibig, kapayapaan, kalakasan, kagalingan at kasaganaan ay sumaating buhay, sumaating pamilya, at sumaating iglesia sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. God bless po sa inyong lahat. Amen. 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 To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. In His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen. God bless po sa inyong lahat.